Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Group 5 at aming iuulat sa inyo ang Kabanata 5 na may 4 na aralin na pinamagatang paghingi ng tulong ng Crotona, ang pagtatagpo ni na Florante at Laura sa Crotona at ang pagtataksil ni Adolfo. Ngayon, ating simulan sa pinakauna, ang paghingi ng tulong ng Crotona. Ito ang buod sa paghingi ng tulong ng Crotona. Bagamat hindi pa naghihilom ang sakit na nararamdaman ni Florante sa pagpanaw ng kanyang ina, ay isang malaking hamon na naman ang kanyang haharapin. Sa kanya ipinagkatiwala ang malaking responsibilidad na isalba ang Crotona sa mga morong sumakop dito. Matutunghayan mo rin ngayon ang pagkamaginoo ng dalawang magiting na gererong sina Florante at Aladin. Hahanga ka sa tinuran ni Florante na hindi niya nanaising sapitin na kanyang mga kaaway ang hirap na dinanas niya. Mamamangha ka sa kababaang loob ni Aladin na sa halip na ipagmalaking siya ang tinutukoy ng bantog at mahusay na gerero, ay napagkumbabang sabihin na minsan ay balitay may dagdag at hindi sa lahat ng oras dapat paniwalaan o pagkatiwalaan. Kung sino ang nararapat na paniwalaan ay dapat mong abangan. Iyon ang buod sa paghingi ng tulong ng Crotona. Mga saknong 257 to 274. Saknong 257. Ano pat ang aming buhay na mag-ama, nayapos ng bangis ng sing-isang dusa. Kami ay dinatnang nagkakayaka pa niyong embahador ng bayang Crotona. Sinasabi sa saknong na ito na si Florante at ang kanyang ama ay naabutan ng embahador ng Crotona na nagyayakap. Ngunit bakit nga sila nagyayakap? Kung babalikan natin ang Aralin 4, ang ina ni Florante ay namatay. Kung kaya't ang bunga ng kanilang pagyayakap ay ang pagkamatay ng ina ni Florante. Ito'y kalungkutan. Naabutan sila ng embahador ng Crotona na may dalang sulat. Saknong 258. Nakapanggagaling na sa Palasyo Real at ipinagsabi sa hari ang pakay. Dalay isang sulat sa ama kong hirang, titik ng monarkang kanyang biyanan. Sinasabi sa saknong na ito na dumating ang kinatawan ng Crotona na may dalang sulat para kay Duque Brescio, ang ama ni Florante. At sinasabi rin dito na ang hari ng Crotona ay ang biyanan ni Duque Brescio. Saknong 259. Humihinging tulong at nasa pangamba, ang Crotonang reyno'y kubkob ng kabaka. Ang puno ng hukbo'y balita sa sigla, General Osmalik, bayaning Persya. Sa saknong na ito, inilalahad ang nilalaman ng liham na kung saan nandoon ang paghihingi ng tulong ng Crotona sa kaharian ni na Duque Brescio. Ang kaharian ng Crotona ay pinapapaligiran ng mga kalaban na mga Persyano na pinamumunuan ni General Osmalik. Saknong 260. Ayon sa balitay pangalawa ito ng prinsipeng bantog sa sangmundo, alading kilabot ng mga gerero, iyong kababayang hinahangaan ko. Sa saknong na ito ay ikinuwento ni Florante na si General Osmalik daw ay pangalawa sa katapangan at kahusayan ni Aladin na isang gererong kanyang hinahangaan. Saknong 261. Dito napangiti ang morong kausap sa nagsasalita'y tumugong banayad. Aniya'y bihirang balita'y magtapat, kung magtotoo man ay marami ang dagdag.
Sa saknong na ito ay natawa na lamang si Aladdin sa sinabi ni Florante at sinabing bihira o eksakto ang mga bali-balita. Ngunit kung ito man ay totoo o eksakto, ay maaaring ito ay madagdagan. Saknong 262. At saka madalas ilala ng tapang ay ang guni-guning takot ng kalaban. Ang isang gererong palaring magdiwang, mababalita na at pangingilagan. Sa saknong na ito ay patuloy pa ring nagkikwento si Aladdin kay Florante na ang kanyang husay daw sa pakikidigma ay bunga lamang ng kanyang pag-aalala sa mga kalaban at pati na rin ang kanyang kaswertehan. At noong nalaman ng ibang mga tao o mga kalaban na si Aladdin ay nanalo sa isang malaking digmaan, ay siya ray na kinakatakutan ng mga tao. Saknong 263. Kung sa katapangay bantog si Aladdin, may buhay rin namang sukat na makitil. Iyong matatantong kasimpanay mo rin sa kasamang palad at sa kanyang hilahin. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Aladdin, ay nasabi niya rin na kung siya man ay sumikat sa kanyang katapangan, ay mayroon ding mga pagkakataon na siya ay malapit ng mapatay. Kung kaya't naalala o nahinuha ni Florante na pareho lang sila ng karanasan ni Aladdin. Pareho sila na sawing palad o mayroong mga pagkakataon na sila ay bantog at mayroon ding pagkakataon na sila ay nasa ibabang bahagi. Saknong 264. Sagot ni Florante, huwag ding maparis ang gererong bantog sa palad kong amis, at sa kaaway may di ko ninanais ang laki ng dusang aking nagsa. Sa saknong na ito ay sinagot ni Florante si Aladdin at sinabi niya na hindi niya gustong ma-experience ni Aladdin ang kanyang gererong hinahangaan na lagay sa isang kawawang kondisyon. At sa pagpapatuloy niya at dinagdagan niya rin na kahit man ay magkaaway ay hindi rin niya gusto na ang kanyang kaaway ay magiging nasa kawawang posisyon. Saknong 265. Matanto ni Ama ang gayong sakuna, sa kruto ng bayay may balang sumira. Ako'y sinama, humarap at nang bigla, sa haring linseyo'y may gayak ng digma. Sa saknong na ito ay habang nagpapatuloy sa pagkwento si Florante ay nagsalita na ang kanyang ama na si Duque Beseo. Sinabi niya na nang nalaman niya na humihingi ng tulong si Haring Linceo, ang hari ng kahariang Crotona, ay dali-dali niyang ipinakilala ang kanyang anak na si Florante. Sila ay nagdamit ng damit na pandigma. Saknong 266. Kami ay bago pang nanakyat sa hagdan ng palasyong batbat ng hiyas at yaman, ay sumalubong na ang haring marangal, niyakap si ama't ako'y kinamayan. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Florante ay nasabi niya na hindi pa nga lamang nakaakyat sina Florante at ang kanyang ama na si Duque Beseo ay dali-dali nang sinalubong sila ng hari ng Crotona ni si Haring Linceo. Niyakap ni Haring Linceo si Duque Beseo at kinamayan naman ni Haring Linceo si Florante. Saknong 267. Ang wikay o Duque ang kiyas na ito, ang siyang kamukha ng bunying gerero. Aking napangarap, nasabi sa iyo, magiging haligi ng setro kutrino. Sa saknong na ito, ay sinabi ni Haring Linceo kay Duque Beseo na ang postura o tindig daw ni Florante ay kagayang-kagaya ng kanyang napanaginipan.
na si Florante daw ang magiging haligi ng kasamahan nila na magliligtas sa kaharian ng Crotona laban kay General Usmalik. Saknong 268, ito't saan nanggaling na syudad, ang sagot ni ama ay bugtong kong anak na inahahandog sa mahal kong yapak, ibilang sa isang basalyot alagad. Sa saknong na ito ay itinanong ni Haring Linceo kay Duque Briseo na kung sino raw ang kanyang kasama na isang maganda, ang isang binatang maganda. At dali-dali namang sumagot si Duque Briseo na ito raw ang kanyang bugtong o nag-iisang anak at kanya itong ipinauubaya kay Haring Linceo na pasamahin at isalang sa digmaan at pangalagaan ang kanilang hukbo. Saknong 269, namangha ang hari at niyakap ako, mabuting panahon itong pagdating mo. Ikaw ang general ng hukbong dadalo sa bayang Crotonang kinubkob ng Moro. Sa saknong na ito ay sinabi ni Haring Linceo na ang pagdating na Florante ay tamang-tama raw dahil gusto niya itong igawin na general para sa kanilang hukbo na lalaban para sa hukbo nila General Usmalik. Saknong 270, patotohanan mong hindi iba't ikaw ang napangarap kong gererong matapang na maglalathala sa sansinukuban ng kapurihan ko at kapangyarihan. Sinabi ni Haring Linceo kay Florante na patunayan sa kanya na siya na raw ang binata na kanyang napaniginipan na ubod ng tindig at galing sa pakikidigma. At pati na rin na sinabi ni Haring Linceo na siya na raw ang magiging daan para sa kaligtasan ng kaharian ng Crotona at para purihin siya ng hari. Saknong 271, iyang kautangan parong mag-adya, nuno mo ang hari sa bayang Crotona. Dugo kong mataas ay dapat kumita ng sariling dangal at bunyi ng giyar. Sinabi ni Haring Linceo kay Florante niya iligtas na raw ang bayang Crotona dahil nuno niya ang hari ng Crotona na si Haring Linceo. At may dugo raw siyang bughaw, may dugong bughaw si Florante kung kaya't kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili para sa dangal at bunyi. Saknong 272, sapagkat matuwid ang saharing saysay, umayon si amay, kahit mapait man, nang agad masubo sa pagpapatayan ang kabataan ko't di kabihasaan. Sa saknong na ito ay napagtanto ni Duque Briseo na tama nga naman ang sinabi ni Haring Linceo kung kaya't siya ay pumayag. Kahit alam niya na ito ay mapanganib dahil hindi pa nga bihasa si Florante sa pakikidigma dahil siya ay bata pa. Saknong 273, ako'y walang sagot na naipahayag kundi haring puot, nagdapa sa yapak ng aking hagdan, ang mahal na bakas, kusang itinindig at muling niyak. Sa saknong na ito ay walang masagot si Florante kundi umuo na lang sa mga sinasabi ng dalawang hari, sina Duque Briseo at Haring Linceo. Siya ay yumuko sana para halikan ang mga paan ng dalawang hari, ngunit siya ay pinatayo at muling niyakap. Saknong 274, nagupuan kamit saka nagpanayam, ng balabalakit may halagang bagay. Nang sasalitean ko ang pinagdaanan sa bayang Atenas na pinanggalingan. Sa saknong na ito ay umupo si Florante at sasabihin niya ang mga mahalagang bagay sa kanyang buhay. At nang sandaling sasabihin niya sana ang kanyang buhay sa Atenas, ay may nakita siyang isang tila
magandang dalaga at sasabihin niya kung sino ito sa next na sakno.